Puro papuri ang natanggap ni Catherine Bernardo sa social media matapos itong dumalo at mag-host ng dalawang magkasunod na segment para sa inindorsong kape at pangsahog sa pagluluto ng isang malaking convention nitong Biyernes ng tanghali sa Pasay City. Kahit super higpit ng mga nakaalalay na close-in marshal at security guards, kay Catherine sa nasabing event, hinayaan lang ng kapamilya actress na malapitan siya ng kanyang fans na gustong makapag-selfie sa kanya. Pinagbigyan talaga ni Catherine ang request ng fans na selfie with her. Isa nga kasi ang actress sa mga artistang hindi takot na mamove ng mga tagahanga. Alam niya kasi na hindi naman siya sasaktan ng kanyang mga fans. Hindi nga ba palaging trending ang videos kung saan makikita si Catherine pa mismo ang lumalapit sa fans dahil pinagbabawalan ang mga ito ng security guards, marshal na makalapit sa kanya. Actually last Friday, maski on stage habang nagko-host si Catherine para sa fun game segment kasama si Melay, ay pinutakti siya ng mga contestant na syempre ay mga fans niya. Kaloka nga dahil humiling sila ng selfie with Catherine kahit nasa stage sila at naglalaro. Chika parang contestant, umakyat at sumali raw sila sa palaro para mapalapit sa idol. Okay nga lang daw sa kanila ang matalo dahil intention talaga nila ay ang makapag-picture lang kay Catherine. Daig pa raw nila ang nanalo ng jackpot dahil pinagbigyan nga sila na makapag-selfie ng Asia's superstar. May ganun talaga silang drama. Napakarami nga kasing tao sa World Trade Center nitong Friday at ang higpit ng security kaya chika ng mga fans ay mission impossible talaga ang makalapit sa mga artista, lalo na kay Catherine. Ang balitang ito ay nagpapakita ng kahanga-hangang kabutihang loob at malasakit ni Catherine Bernardo sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa isang malaking convention sa Pasay City, pinili ni Catherine na pagbigyan ang mga fans na nais makapag-selfie sa kanya kahit na may mga pagkakataong pinipigilan sila ng mga marshal. Isang halimbawa nito ay nang pinagbigyan niyang makalapit ang isang fan na halos itulak ng mga security personnel at siya mismo ang nagbigay ng pahintulot upang makapag-selfie sila. Ang mga ganitong kilos ni Catherine ay nagpapakita ng kanyang tunay na malasakit sa kanyang mga tagahanga. Bagamat may mga patakaran at seguridad sa mga ganitong event, ipinakita ni Catherine na may lugar pa rin ang malasakit at pagpapahalaga sa mga tagahanga. Ang kanyang aksyon ay nagiging inspiration sa marami at nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng artista at ng kanyang mga taga-suporta. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay na si Catherine Bernardo ay hindi lamang isang mahusay na artista kundi isang mabuting tao na may malasakit sa kanyang mga tagahanga. Katniel balikan, chika, maugong, habe o wale. Alam mo parang parang medyo pinag-uusapan talaga nila yan. So, iniisip ko nga, nag-abroad ba talaga ang Katniel? Kasi kung si Daniel ang pag-uusapan, nag-abroad siya dahil nag-taping siya nung Incognito. Sa Japan. Pero aside from that, dito na yung mga iba. Mm-mm. Si Catherine kasi ang medyo mali, hindi natin mahuli ang activity niya. Sumusulpot na lang yan pag gusto niya. Di ba kung gusto niyang i-post, di ba sumusulpot na lang, hindi siya talaga yung social media. Alam mo naman ang content ng mga social media post si Catherine. Pang promo, pang sponsor, work-related, pictorial at kung ani-kani. Ultimo nga nung bumoto siya, hindi na post. Nakita ko lang sa isang post sa X. Nagulat nga, bumoto siya with Mami Min Bernardo. So, very present naman yung picture na yun. Na simple siya na naka-white siya. Alam mo, nagtataka ako kay Catherine ha. Parang ano ba nangyayari sa kanya? Parang social media siya, aloof or parang ganon, parang nag-iiba siya ng character, parang nagiging suplada ng hindi maintindihan or parang parang gusto niyang manatili yung privacy niya, yung mga ganon tipo. Baka ramdam na talaga ni Catherine yung talagang pagiging big star niya na lahat ng galaw niya ay namomonitor at lahat ng mga pinupuntahan niya nabibigyan ng issue, 'di ba? Kung ano mga ginagawa niya. Parang
Parang ganon. Ikaw ba? Parang Ako, hindi. bilang sa akin Ako, kung ganun man ang sitwasyon, ganun talaga, that's the price you have to pay bilang isang big star. And sabi nga, Pero nagiging ganon na ba si Catherine? Feeling ko, kasi makikita naman natin, number one sa kanya mga social media account, lahat ng comment, di ba, naka-off. So, hindi ka makapag-comment kay Catherine hindi mo siya mapuri. Or kung makapag-comment pang piling-pili yung talaga, yung ina-allow lang niya. Pero ako kasi, pa rin dapat tayo sa fans, meron tayong access sa kanila. Yung kahit na anong, kailangan sila sa atin. Marinig natin kung ano yung opinion nila about us. Hindi pwedeng, totoo naman halimbawa, kung hindi ako halimbawa lang sa social media, nilimit ko ang comment, enough ko ang comment. So, paano ko malalaman ang opinion or reaction ng ibang mga tao? So, di ba the best thing, kahit pa paano magbasa ka, baka somehow may pagkakamali or may kulang sa'yo. Alam mo, katulad nung sinabi nga ni Nenita, di ba nung nakaraan na napimbisita natin na, si Nita, na correct. Catherine talaga siya. Namimiss niya ang dating Catherine. Yun Ako nga din, namimiss ko rin ang dating Catherine na palagi ko siyang nakikita sa social media na masaya lang, na masaya sa kasama mga kaibigan, Correct. masaya na nagpupunta siya sa I mean, lahat ng mga ganap niya, pupunta siya ng parlor, di ba, out of the blue, bigla na lang siya magpo-post na masaya lang siya. And then ngayon parang naiba mula nung natapos yung pelikulang My Love Today, yung Hello Love Again, parang nag-iba siya, parang nag-360 siya. Siguro, parang naging, yung sinasabi mo, parang naging aloof, parang naging cautious siya, na parang every time na lahat na lang gagawin niya na kinakailangan, hindi makita ng publiko, puro na lang pang promo, purong pabida sa kanyang mga product na ini-endorse, mga ganun lang. Ako lagi, nandun pa rin ako sa, i-enjoy mo lang kung ano mang kasikatan meron. Kasi, darating naman yung time na magpapahinga ka rin naman talaga sa showbiz. Aminin natin, wala naman talagang forever na nasa taas, di ba? Kahit nga si Sharon Cuneta, yung naging dialogue niya na sinabi niya, yung sana pinayaman niya si Mother Lily pa nung time kainitan, kabataan niya. Yung mga ganong tipo. So, ngayon sa social media, enjoy mo lang yan kung ano man. At sana bigyan mo rin ng chance yung mga fans na mas makilala ka pa. Kasi ang pinopost mo lang lagi yung trabaho mo, yung endorsement mo, medyo ako may mga time na hindi ko na rin nakikita ang Instagram ni Catherine. Kasi iba pa rin yung, halimbawa dati nagpo-post naman siya kung nasaan siya. Diba? Kung ano yung niluluto niya, kung ano yung kinain niya. Yun na nga yun. Yun ang mga sinasabi ni Nita at saka ng iba pa mga fans na na-miss nila si Catherine na ganon. Na masaya lang siya na parang na nakikita siya ng mga fans. Parang feeling ko kasi, parang gusto na ba dumistansya ni Catherine sa mga fans na nagbigay sa kanya ng pagkakataon ng chance na naglagay sa kanya kung saan man estado na nandoon siya. 'Di ba mas maganda yung parang hindi ko kino-compare para sa lahat. 'Di ba maganda yung ikaw artista, palagi kang malapit sa fans. Palagi mo silang inaabot, kinukumusta. 'Di ba? Hindi lang naman yung personal kumbaga, doon din naman sa social media. Di ba, yung pagbabash ng ganyan, marami talaga. Isipin mo na lang siguro yung manang babash sa'yo, hindi mo talaga mga solid. Kung tutusin, mas marami pa rin talaga ang nagmamahal sa'yo at naniniwala na kahit anong gawin mo, mamahalin ka na. Kaya lang, wag mo naman talagang i-isolate ang sarili mo sa mga fans. Kasi nararamdaman yun ang nararamdaman na parang lumalayo ka sa kanila. Na ito lang naman yung feeling namin, ha. Actually, hindi na nga ito feeling namin kasi nakausap na namin yung mga iba Like, may, di ba, Cat Den fans na nagpunta rito. Tatlo sila rin mismo nagsasabi. May mga panahon kasi na pwede, may mga moment kasi pagkakataon na talagang pwede mo namang, kumbaga, i-secure yung privacy mo, yes, di ba? Pwede naman talaga. Pwede naman yung mga ganon. Pero darating ang pagkakataon na siguro dapat mo rin namang ibahagi kung ano meron ka. Doon mo nga masusukat kung gaano ka talaga kamahal ng mga fans mo kapag kasi sinabi mo isang bagay na decision mo at tatanggapin nila o hindi. Alam mo yun? Yung mga ganon. Halimbawa, number one, hindi ko sa kino-compare din, pero si Ann Curtis walang pagbabago ever since, kahit na ano pa. Malaking artista si Ann Curtis, pero lahat ng ganap niya. Makikita mo, be it personal, tungkol sa anak niya, promo, pinopost ka. Kumbaga,
nakikita talaga ng fans kung nasaan siya, kung ano mga ginagawa niya. Ayoko naman sabihin na si Catherine parang umakyat na ang superstar superstar thought or diva image niya or something kung ano man yan. Ayoko naman ganun isipin kasi naniniwala ako na si Catherine ay mabait na bata din naman siya. The mere pa kasi na si Catherine ay nanatili sa poder ng kanyang nanay, kung totoo man, diba? Nagpaplano na mahal niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin. Naniniwala ako mabuting bata itong si Catherine, mabait. Kaya lang, yun nga, nakukulangan ako sa kanya. Parang, ano nangyari? Parang naiba na yata ang personality, naiba na yata yung ugali ni Sam Catherine Bernardo. Parang, hindi naman sumungit, parang naging, parang dumistansya talaga, di ba? Na parang ayaw niyang mapuna siya ng mga fans, ng mga tao, ayaw niyang, kumbaga, masabihan siya ng mga kung ano-ano, at ayaw niyang ipakita kung ano man yung mga ganap niya, off camera. Yun lang medyo kasi kilala rin naman namin si Catherine na magiliw naman na bata, maano naman siya. Actually, isa siya sa mga, kaya lang naging sheltered kasi siya ng Star Magic. Kumbaga nakulong din for the longest time na dapat eto lang yung mga ginagawa niya. Pero katulad ng sinabi dito ng mga bisita natin, may mga moment na kahit tinatawag siya, hindi na siya tumitingin. Nakakalungkot yung ganun Nagulat ako dun sa kwento na pag tinatawag, Catherine, tapos hindi na siya yung lumiding na gano'n. Kaya, unlike doon sa iba, wag naman ganun sana. Wag naman ganun sana kasi alalahanin, hindi lang to kay Catherine, alalahanin ng mga artista, hindi yan forever. Oo, walang forever. Sa panahon ngayon, wala nang forever. Siguro ng mga panahon pa nila, Nora Honor, Vilma Santos, Sharon Cuneta, Maricel Soriano, Snooki Serna, ayan, sino pa ba? Mga ganyan, siguro pwede pa, Lotot de Leon. Pero yung ngayon, kasi ang dami mo naman di-discover di ba? Social media, madi-discover ka na. Ang daming sikat. Ang daming sikat dyan lang. Just sa totoo, ang daming gustong mag-artista. Hindi katulad noon, talagang gagapang ka ng bonggang-bongga. Dapat, i-enjoy mo yung kasikatan mo na kasama yung mga taong nag-angat sa'yo sa taas. Correct. At kung bakit kumita ng 1 billion ang pelikula mo. More than 1 billion. More than 1 billion. Kaya yun, mga ako first time ko nakarinig yung ganon. Siguro hindi naman nagde-demand yung mga fans ni Catherine ng sobra-sobra. Kumbaga yung lingunin lang sila pag kinakawa. Of course, ang laking bagay kasi nun sa fans At saka, kung meron man kayo, kung nagkabalikan man kayo, okay man kayo ni Daniel ngayon, dapat hindi nyo itinatago. Oo, hindi dapat ipaliwanag ninyo kung bakit, di ba? I-explain nyo lang na, ganito, ganyan, we're friends, ganyan, pero, di ba? At kung ano yung ayaw mo, ipaliwanag mo. Kunwari, ayaw ko na kasi nakikita ako ng ganito, ayaw ko na, gusto ko naman kasi since bata pa ako, ganito na ako. Ipaliwanag ko para maintindihan ng mga fans, hindi yung kung ano-ano yung mga naiisip nila, yung mga na-speculate nila sa'yo na mas lalong bumibigat yung image mo na dati, suportado ka nila, love na love ka nila, di ba yung mga ganun. Doon marami pa rin naman talagang marami naman, kaya sa totoo lang, to be honest ang dami-daming nagme-message sa akin sa Messenger, sa Facebook, na mga Catden fans, na ang lungkot nila, na hindi ko naman alam kung paano sila pasasayin. Kasi yung mga message nila, yung ang lungkot namin, kasi bakit ganito nangyari. Yun na, lalo nasa abroad yung nasa abroad, yun lang sana parang makabalita lang sila ng konting masaya na sila. Kasi kaya ginagawa nilang source of happiness yan. Kaya yung ibang mga nagme-message sa atin dati, nung kasagsagan ng Catden, hinahanap ko sila, nananahimik sila ngayon. Sabi ko, bakit kayo nananahimik? Ito ba ay dahil ba nagsiselos kayo dahil mas pinag-uusapan namin ng Kimpaw kaysa Catden? Hindi po, kasi marami po kami nakikita kasing ganap sa Kimpaw. At nag-update sa amin yung mga fans. And then ito naman kasi mga maliban kay Alden na visible ngayon talaga, as in kabaliktaran nga, di ba? Kung dati kasi si Catherine siya talaga yung all out talaga sa social media na nagpo-post sa mga kung ano-anong mga pangyayari sa buhay niya araw-araw. Ngayon naman si Alden, parang si Alden naman ang naging naging extrovert naman sa social media. Oo, lahat ng mga ganap. Naging sociable naman sa social media. At ang maganda doon, hindi lang yung si Alden mismo ang nagpo-post, yung mga nakakasama ni Alden. Pinopost talaga, kaya busog na busog ang mga fans ni Alden. At saka yung happy sila. At saka yung experience ni Alden na
na inilahad niya, kinuwento niya dun kay Tom Cruise, di ba? Ang ganda nun. Kaya nga Napakaganda. Siguro ganun din ang gawin ni Catherine, mag-vlog din siya kung ano experience sa ganito. Sabi niya na nagpunta ako sa ganito, parang ang saya lang, ano, ganun. O kaya balikan niya yung mga alaala niya noon, mga Speaking ganito. of vlog, di ba? Ang tagal-tagal na nung vlog niya, wala nang ganap. Correct. Oo, yun ang isa sa mga nakakalungkot din kasi there was a time may mga concept na siya ng vlog niya eh. Ngayon, dun man lang sana. Palagay mo ba, bakit nagkaganito yung Catherine Bernard?